Alam niyo ho ba na Lindang tawag sa kanya ni Carding? Para sa ikasisiyan ng anak ko, hayaan mo nang tawagin siya ni Carding na Linda. Nagkaganyan ka. Ano na namang katangahan ang ginawa mo? Celia, siya may kasalanan lahat kung ba't nagkaganito ako. It's your fault. Dahil sa pagiging impulsive mo. Ayan, nagkaganyan ka. Si Cecilia, nasan? Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam kung paano, pero kailangan mawala na sa landas ko yung babae niyan. Bakit nga pala Cecilia Fulgencio nakalagay sa pintuan? Akala nila ako si Cecilia. Alam na ni Carlos Miguel na ikaw ang nagpasabog ng rest house at hindi daw siya titigil hanggat hindi ka nahuhuli ng mga pulis. Kaya hindi ka dapat makita ni Carlos Miguel. I just really need to know. Si Olga nga ba yung nagpasabog ng rest house? Oo, si Olga nagpasabog ng rest house. Siya ang may kasalanan kung bakit nagkaganitong mukha ko. Pinasabog niya yung rest house. Naaalala ko, bigla niya na lang akong kinuha, tapos pinosas niya ako. Tapos pagkatapos, bigla niya lang niya akong tinakot. Tapos, bigla ko na nang naalala, tinulak niya ako, tapos sumabog. It's okay, Cecilia. Cecilia, hinahanap ko na si Olga sa mga pulis. I swear to God, hahanapin ko siya at ipapakulong ko siya. Okay? Cora? Anong ginagawa mo dito? Bakit hawak mo yung una na yan? Tinitingnan ko lang si Linda. Nahulog kasing una niya eh. Binalik ko lang. Bakit? May problema ba? Wala naman. Nagulat na ako ba't ka nandito. Sige. Aalis na ako. Bantayan mong maigi si Linda, ha? Yes, sir. Basta pumunta lang po kayo rito. Okay. Salamat po. Okay. Thank you. Ayun. Kumusta? Okay na. Binigay ko na sa mga polis yung mga pictures ni Olga. Saka yung kaibigan natin sa press at saka sa media. Sila na lang bahala sa pictures ni Olga. And later, may pupuntang reporter para mag-report tungkol sa nangyari sa rest house. Okay. Sounds good. Ano? Hindi ko pa napapagod. Tara, uwi na tayo. Hindi, okay lang. Ako kasi magbabantay kay Cecilia ngayong gabi. Teka, nasan yung mga pamilya ni Cecilia? Pinahatid ko muna sila sa bahay para magpahinga. Okay, sige. Mauna na ako. Teka lang. May papagawa sana ako sa'yo eh. Ano yun? Pare, gusto ko sana ipaayos yung passport at visa ni Cecilia. Kung pwede mo gamitin yung connections natin, just do it. Kung ma-release siya this week, that's even better. Alam mo, ipapagumot ko kasi si Cecilia sa US. Kaya, we need to leave as soon as possible. Sige, ako nang bahala doon. Pupunta na lang ako rito pag ayos ng papeles. Sige, muna na ako. Salamat. Olga, bakit pinahamak mo ang sarili mo? Ba't inamin mo na ikaw nagpasabog ng rest house? Correction, hindi ko naman inamin na ako ang nagpasabog. Si Olga ang nagpasabog. What the hell are you talking about? You're Olga! No. Ako si Cecilia. Nanakawin ko na ang pagkatao niya para masolusyonan lahat ng problema ko.
pinagkakamalan na rin naman ako na siya, di papanindigan ko na ang kasinungalingan na to. Surprisingly, maganda nga yung idea mo. Dahil ikaw na si Cecilia, you're gonna end all our problems. Hindi na malulugi ang negosyo. At hindi ka na rin mahuhuli ng mga pulis. Ang pinakamagandang parte dyan, mamahalin ako ni Carlos Miguel. Parang ganti ko na rin dun sa babae na yun na humagaw sa akin. Sa lalaking mahal ko. Nagmula ngayon, ako na si Cecilia Fulgencio. Carlos Miguel! Linda? Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Bakit? May nakita ako lalaki sa panaginip ko. Hindi ko makita yung mukha niya, pero baka siya si Carlos Miguel. Carlos Miguel? Sino yun? Kapatid mo ba yun? Nobyo mo? Baka Nay! ang asawa... Huwag muna natin pilitin makalala si Linda. Hayaan muna natin siyang kumalma. Huwag mo muna isipin yun. Nandito po tayo ngayon sa Lorenzo Medical Center, kung saan dinala ang isang biktima ng pagsabog. Ayon sa aming nakalap na balita, kasalukuyang hinahanap ngayon si Olga Villavicer, ang itinuturing na may kagagawan ng pagsabog. Alam mo, sigurado akong mahuhuli na yung Olga Villavicer na yan. At kapag nahuli yan, diretso yan sa kulungan. Wala ka nang kailangan ikatakot. Hindi ka na niya malalapitan. Sigurado ako doon. Oh, okay ka lang? Pasensya ka na, Carlos Miguel. Natutuwa lang ako na wala na tayong problema. My dear Carlos Miguel, you are so naive. Paano niyo makikita si Olga? Wasak ang mukha niya. Narito lang ako sa tabi mo. Uy, friendship, ano ba ginagawa natin dito sa barangay? Kalat ka pa rin ba dahil nahuli ka ni Carding na may masamang bala kay Linda? Alam mo, huwag kang maingay. Wala akong masamang balak. Gusto ko lang makita yung pagmumukha ng babaeng pinalit sa akin ni Carding. Sus! Kunwari ka pa, may masama kang balak. Alam ko na yan. Pero andali lang, ba't nga ba tayo nandito? Magandang umaga naman. Magandang umaga ho, Kapitan. Magandang umaga. May ire-report ho kasi sana ako eh. O, Cora, anong i-report mo? Noong isang araw ho kasi may nakitang babae sa dalampasigan si Carding. Gising na ho siya pero wala siyang maalala. Ire-report ko lang ho sana sa inyo na ibalik na siya sa tunay niyang pamilya dahil kawawa naman ho siya. Ate. Salamat. Parang ang swerte-swerte ko naman. Tingnan mo nga yan, oh. Ikaw pa talaga nag-aalaga sa akin, ikaw si Carlos Miguel Altamonte. Alam mo, mas swerte ako dahil sa'yo. Dahil nung makilala kita,
nakuha ko lahat ng magagandang bagay sa buhay ko ngayon. Dahil lang sa'yo. What's wrong? Si Olga ba? Yung Olga ba, minahal mo man lang? Si Olga? Si Olga, I never loved her. Yes, nagka-relationship kami. Yes, magpapakasal sana kami. But it was just a business transaction. Walang pagmamahal ang pagsasama namin. Kaya nga ako nagulat nung biglang na-inlove siya sa akin, di ba? Kawawa naman pala talaga, no? Huwag kang maawa sa kanya. Pinagtangkaan niya ang buhay mo, di ba? Hindi, pero kasi baka... Alam mo, Cecilia, ayoko na pag-usapan si Olga. Dahil, ang gusto kong pag-usapan ay ang surprise ko para sa'yo. Pupunta tayong US. Doon kita ipapagamot. Maayos na lahat ng mga sunog sa balat mo. Talaga? Back to normal yan, for sure. And then after, pag magaling ka na, pwede na tayo magpakasal. That was always the plan. Diba? O anak, pupunta na muna ako sa palengke, ha? Sige po, Nay. Kayo nang bahala dyan sa bahay. Mag-ingat kayo, Ano po, ha? bala? Ingat po kayo, Nay, ah. Salamat kayo din. Linda! Linda! Halika na, kain tayo. Sarap to, binili ko pa to, oh. Uy! Kap! Balita. Karding, may nakapagsabi sa amin na may napulot ka daw babae na walang naalala sa kanya nakaraan. Gusto namin siyang makausap. Baka hinahanap na siya ng pamilya niya. At kung sakaling may magpunta rito, nang maituro namin siya. Ako po yun. Ako po yung babaeng napulot ni Carding sa dalampasigan. Linda! Linda ba ang pangalan mo? Yun lang po yung pangalan binigay sa akin ni Carding. Hindi ko po kasi maalala yung totoo pong pangalan eh. Wala ka bang natatandaan kung sino ang mga magulang mo at kung saan ka nakatira? Mukhang nakalimot nga siya. Mabuti pa sumama ka sa amin sa barangay para makuha ka ng picture at mapalathala sa dyaryo. Kap, baka pwede naman sa ibang araw yan. Karding, kailangan maayos natin to. At mahanap na ni Linda ang tunay niyang pamilya. Ayaw mo ba yun? Na maging masaya siya? Carding, tama sila. Hindi pwedeng dumito na lang ako habang buhay. Kailangan bumalik din ako dun sa pamilya ko. Sa mga taong nagmamahal sa akin. Oh, Karding, tayo na sa barangay. Sige, Kap. Kaya, Carlos Miguel, Salamat. kamusta na si Cecilia? Kalmado na ho si Cecilia. Napag-usapan na rin namin yung nangyari sa rest house. Inamin niya na si Olga nga ang may kagagawan ng pagsabog. Sabi ko na nga, Be. Alam mo yung burong babae ang may kasalanan, ba't ganun si Cecilia ngayon? Alam mo ikaw, Carlos Miguel, yung ex mo, napakabaman. Violenting mayaman. Nakakainis. Napanood nga namin sa TV. Sana naman mahuli na agad si Olga. Ang ginagawa na huwang pulis ang lahat para mahanap si Olga. Huwag na kayo mag-alala. Alam nyo, habang hinahanap si Olga, nagpapagaling naman si Cecilia. Ito nga pala, dadalhin ko si Cecilia sa Amerika. Papaoperahin ko mukha niya.
Wow, bongga yun, Carlos Miguel, ha? Teka, ano ba sabi ni Cecilia? Pumayag na ba siya? Pumayag naman. Pero gusto ko humingi ng payo niyo. Gusto ko sana magpaalam sa inyo. Kung para sa ikakabuti ng anak ko, hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Kaya lang, nalulungkot lang ako kasi malalayo na naman siya sa akin. Hindi pa nga kami nagkakasundo. Alam niyo ho, hindi naman kailangan na magkalayo kayo. Pwede kayo sumama sa amin sa Amerika. Okay lang. Naku, hindi na, Carlos Miguel. Wala akong papeles, wala akong pera. Tsaka magiging pabigat lang ako sa inyong dalawa. Ang importante, napa-opera ang anak ko. Aling Mariana, ang importante ay nasa tabi kayo ni Cecilia lagi. Ang passport naman, naayos yun eh. Papadala ko lang kay Alvin. Yung visa niyo ho, madali lang kumuha dahil magpapagumot naman tayo ng tao. Kaya, walang problema. Sa pera rin, ako na rin yung bahala. Diba? Ang mahalaga ngayon, magkasama kayo lagi. Bongga naman pala yun, Aling Mariana. Pumayag ka na. Ay, teka, Carlos Miguel, paano akit? Paano naman ako? Hindi talaga sumagot. Tayo. Tawa, Kapitan. Okay. Sandali lang to at ipadidevelop namin. Pagkatapos, ipalalathala namin sa dyaryo, Ining, para marikwarado makauwi ka na. Para sa ganon, makita ng magulang mo. Salamat po. Sana nga po makauwi na ako. Halika na, Linda. Uwi na tayo. Tay! Tawag na po kay Ninay. Kakain na daw po. O, sandali lang. Tatapusin ko to. At susunod na ako. Carlos Miguel? Cecilia? Anak, mabuti naman okay ka na. Anong ginagawa mo dito? Cecilia, gusto lang tingnan ni Aling Mariana ang kalagayan mo. At gusto rin namin sabihin na sasama siya sa atin. Sa Amerika. Sino yan? Bakit mo isasama yan? Cecilia? Bakit mo isasama yan? Dapat tayo lang dalawa. Baka makasira pa yan dun sa pinaplano mong trip. Mo Cecilia. isasama yan. Aling Mariana, sorry. Cecilia? Bakit ganyan ang turing mo kay Aling Mariana? Alam mo ba nang makilala kita, mahal na mahal mo ang nanay mo. Si Esme rin. Bakit mo sila ginaganyan? Alam mo, kahit inaalipusta ka ng nanay mo at pinapahiya, mahal na mahal mo pa rin siya. Cecilia, bakit nagbago ang tingin mo sa nanay mo? Cecilia, look at me. Bakit ganyan ang tingin mo sa nanay mo? Hindi mo na siya mahal? Pasensya ka na, Carlos Miguel, kasi hindi kasi madaling tanggapin yung nangyari sa akin. Tsaka ayoko yung nakikita ko ng nanay ko na ganito. Parang masyado na siya madaming pinagdaanan. Tapos makikita pa niya ganito. Pwede mo ba siyang tawagin? Oo, pwede. Usapin ko siya. Yes. Okay, wait lang. Okay. Hindi mo hingi akong tawad.
Okay? Nanay ko yun. Sobra niya si Ceciliang yan, ah. Bakit nakapag-boyfriend lang ng napakayaman, nagbago na? Alam mo, Aling Mariana, atya yun eh, atya. At abidang donya. Inom po muna kayo. Hayaan na lang natin siya. Meron namang dahilan para magalit siya sa akin eh. Intindihin na lang natin yung anak ko kasi sa kanya ko ba naman ibuhos ang lahat ng sama ng loob ko. Karma tong nangyayari sa akin eh. Karma sa mga masasamang ginawa ko sa kanya. Tama na po, Aling Mariana. Tama na. Huwag na kayong mag-alala, Aling Mariana. Gusto na kayong kausapin ni Cecilia. Sa tingin ko naman, hindi naman niya sinasadya yung mga sinabi niya eh. Gusto na akong kausapin ni Cecilia. Opo. Tara na ako. Tara po. Linda! Tara na! Nandiyan na yung tricycle. Oh. Okay ka lang ba? Ano nangyari sa'yo? Wala naman, Karding. May naalala ako sa nakaraan ko. May naalala kasi akong lalaki kanina eh. Nung nakita ko yung maskara, hindi ko alam kung yun ba si Carlos Miguel. Pilit kong iniisip pero sumasakit lang yung ulo ko. Wala na ako ibang maalala. Alam mo, Linda, huwag mo munang pilitin yung sarili mo. Ang importante dito, okay ka lang. Alam mo, babalik din naman lahat ng alaala mo eh. Huwag mo munang pilitin. Gusto kong maalala ka din. Gusto kong balikan yung memorya ko kung nasan yung lalaki nakita ko kanina. Gusto kong malaman kung sino ba talaga ako. At kung sino ba si Carlos Miguel sa buhay ko. Anak? Nay. Pasensya na po. Sa totoo lang po, gusto ko naman po kayo talaga makasama sa Amerika eh. Hindi ko lang naman po kasi talaga gusto na nakikita niyo ako ng ganito yung itsura. Tapos baka mahirapan po kayo. Ako dapat humingi sa'yo ng pasensya, anak. Kasalanan ko naman to eh. Hindi ako naging ina sa'yo. Kaya maiinis ka talaga sa akin. Hindi po ako naiinis sa inyo. Hindi ko po yun magagawa sa inyo. Pero talagang sana maintindihan niyo na may pinagdadaanan lang po talaga ako ngayon. Naiintindihan kita. At kahit ano pa ang pagdadaanan mo, iintindihin ko. Simula ngayon, nagiging tunay na ina na ako sa'yo. Akala ko matutuloy yung pagkaatya mo. Akala ko magbago ka na, best friend. Hindi. I guess kasama talaga ito sa bargain.
Kailangan kong pakisamahan ng Army of Poor People ni Cecilia para hindi ako mabisto. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Carlos Miguel, Itutuloy ko na ang kasal natin. ako si Cecilia Fulgencio at si Carlos Miguel ang lalaking mamakasalan ko. Mahal na mahal kita. We'll get married right after your operation. Kakasal na kami sa rest house ng mga magulang ni Carlos Miguel. My dream has come true. Sa akin ka rin mapupunta. Dapat umuwi ako ng Maynila para sabihin kay Carlos Miguel na si Olga may kasalanan lahat. Siya ay nagpasabog na Hindi ka babalik kay Carlos Miguel! Anong bisita mo ngayon?